po sana kayong magagaling. Kumari po sana makahingi ng konti ninyong limos. Limos? Ah, pobre, ha? Wala akong parang sa mga mahihirap na katulad mo. At ay tapay, ba iinitahan mo ulot na gulo kami sa bahay. Kaya makahalit ka na. Ako ba? Kahit tindahan. Maawa po sana kayo sa akin. Ako po'y hindi pa kumakain at gutom na gutom. Bakit ba kayo ulit-ulit mo? Di ba sila sa'yo umalis ka na? Ako po'y talagang gutom na gutom. Bakit ka ba ganyan? Napaka-ulit mo, ha? Oy, sige naman siya. Ate! Tignan mo ginawa mo sa kanya. Aba, hindi ba unahin? Bakit naman ninyo ako? Ate, kasi sinalo pa kasi mamatay. Wala mo siya, wala mo pa lang sa mga kalugi. Nasaan? Wala kayong puso. Alam ko tayo ng simbahan. Nagtawag tayo sa misa. Alam mo, Victoria. Tandaan mo kung papapatugin sa bayan, paso ng katulad mo. Ay, na! Naku, si Bravo yan. Talagang pinamit. Sige, Victoria niya na. Wala na kami. Tayo, kaya sasabihin sa akin. Kaya nakakita sa atin pagkain mo. Saan po ba inyo kamay, Lolo? Hindi. Hindi naman kasi niya. Yan ang putas, Lolo. Wala po akong mapanilig sa inyo. Makakainin ko lang po kayo sa sana. Huwag na. Baka pagalitan ko pala. Yung Panginoon. Aba, hindi po sila Panginoon. Sila po yung mga kapatid ko. Ha? Kapatid sila. Bakit? Maganda ang kanilang ayos. At ikaw, ganyan. Hindi ko malaman. Labis na po ang pagkaping ginagawa niya sa akin. Ano? Hinahapi. Opo. Kaya nga po kumisan eh. Isip ko na pong lumayas dito. At kung hindi po Huwag kang magbalak ng ganyan. Alalahanin mo. Ginagantimpala ng Diyos ang mga hinahapi. labis na po ang pagkaping ginagawa niya sa akin. Pagtiisan mo na. Sapagkat kung gaano kabigat ang parusang pinapasan, ay siya naman laki na tiyaya, kabayan. Naintindihan mo. Katulad mo yan. Sa mukha mo'y nababakas kong isang napakagandang pangitain. Alam mo, ako'y marunong manghula. At kung gusto mo huhulaan kita Hulaan niyo ako? Oo. Akin at titingnan kong guhit ng kanan mong palad. Napakaganda ng kapalaran nakaguhit sa palad mo nababakas ko rito sa darating mong kinabukasan ay makapag-asawa ka ng isang lalaking nabibilang sa dugong bupa. Maaaring isang prinsipe. Isang prinsipe? Paano naman magkukusa ng isang prinsipe isang busing katulad ko? Gaya ng kapalaran. Ayos na lang sa o siya. Ako'y alis na. Baka hindi mo matapos ang iyong mga gawain. Opo, Lolo. Maraming salamat. Walang anuman ina. Tandaan mo lamang sana ang piling ko sa'yo na pagtiisan mo ng pagiging gustusin. Sapagkat palang araw ay tatakaling kang isang prinsesa.
Pero, alam mo na naman ng mga ate eh. Naku, kahit na ba, birthday mo, minsan namin isang taon eh. Hindi ka rin pagbihisa. Oo. At, sinabunutan pa ako kanina eh. Naku, talaga naman yung mga yan. Kulang na lang sungay, kulisiti na rin sa taas. Dito lang yung mga yan. Naku, talaga. Talaga ano? Talaga. Ay na sila, ha? Sinitili naman kita eh. Nakakot mo naman ako. Kala ko sila na nga. Paano? Kaya ko kung sino ka ng matapang. Kahit sinino kita. Chika, wala ka palang bilib sa akin eh. Matapang ako kung kaharap sila. Eh kung hindi, medyo. Talaga. Diyan pala. Pinasusundo ka ng yenan mong ilaw. Sino para? Eh di si Aling Rosa. Aba! Kala mo ba, hindi ko napapansin na nasisiyan ka pag kinikinta sa kuminitian ka ng anak mo si Eddie? Oy, Engay! Kaya ka madalas pumunta ron pag wala yung dalawang kulugo. Hindi, Engay. Si Eddie parang kapatid ko lamang. Di mo, pati papo kampi sa akin. Alam mo, Engay, si Aling Rosa ay itinuturing ko ng ina. Sapagkat sa kanya ko natagpuan ang kinasasabikan kong pagmamahal ay isang tunay na ina. O siya tayo na. Makaabutan pa tayo ng 2 talbos ng katuray eh. Tayo na! Abay, sandali lang! Kaya mo na bakit eh. Baka dumating ang mga ate at hindi ako nakakatapos. Gagalitan na naman ako noon. Hindi lang pala eh. Sige, pumunta ka na rin ako na pahala. Sige, alis na ako! Hoy! Makakas ka! Makakas ka! Naku po! Ang dami ko palang lalabas! Aling Rosa? Naparito ka. Nalita sa akin, Ingay, na birthday mo daw. Happy birthday, ha? Salamat ho. Mabuti pa kayo. Naalala niyo yung birthday ko. Samantalang, ang mga kapatid ko eh. Hindi na nila ako pinapansin. Ang batang ito, ano na naman ba niya? Halika't ikwento mo sa akin. Masyado yung mga kapatid ko. Hindi ka nakita. Hindi sila nagkakagaling sa iyo. Ano? Pinabuhatan ka na naman nila ng kamay? Pero bakit sila ganun? Hindi ko malaman eh. Bakit ako lagi na inaapin ang aking mga ate? Kung gano'n, layasan mo na sila. Sumama ka sa akin magtanan at pakasal na tayo, ha? Eddie, bata-bata pa hindi pag-aasawa na ipinapasok sa ulo. Ganun wala ka pang trabaho? Umama naman. Ay, pwede. Ang dapat mong gawin, Iha, ay dagdagan mong iyong pasyensya. Sapagkat maganda sa mata ng Diyos ang mapagkumbaba. Anong malay mo? Baka kaya ka pinagtitis ng ganung hirap ay may magandang kapalaran darating sa iyo. Aba, isa nga ho pala. Alam niyo, kanina ho may umula sa aking pulubi. Nagmula? Anong sabi ng bumula? Ang sabi niya, maganda raw ang aking kapalaran. At maaari daw ako makapag-asawa ng isang prinsipe. Prinsipes, nakita niyo na, Mama? Di ba nung araw madalas ako maging prinsipes ng tapos de Mayo? Bagay na bagay talaga tayo, Toyang. Eddie, sumapat ka na naman. Wala sa lugar lahat ang sinasabi mo eh. Mama naman,
Papakatakali lamang, baka may chance eh. Tama ka na. Yeah. Pari naman maging totoo ang hula sa iyo, Ina. Mahirap po yata mangyari din eh. Baka anong malay mo? Marahil hindi mo nabalitaan ang nangyari sa Europa. Na ang isang hari ay tinalikuran ng kanyang trono dahilan lamang sa isang pangkaraniwang babae dahil sa pag-ibig. At hindi lamang yon. Si Annie Cruzella, si Miss Universe. Ang dami-dami nakakagusto, ang ganda-gandang babae. Sinong napili? Si Virgilio Hilario. Oo, kaya wag kang mawawala ng pag-asa, Iha. Sana magkatotoo na mula sa akin. Ano kaya? Maging pesa ko. Sama pa na. Baka dumating naman ang ate ko. Ay, magagalitan na naman ako nun eh. Kaya nga pala kita pinaparito dahil nasa barang ibigay ko sa Teka, kukunin ko. Baka dumating naman ang ate ko dahil Isupan mo pagdating sa bahay. Naku, pinong bagay sa inyo yan. salamat. Maraming salamat. Huwag mo kalilimutan, sabihin mo sa akin kung sa iyo, ha? Oo. Sino ko kayo, Aligasa? Hindi, paraan naman. Wala pang matali ng ako ko. Hindi ka na naman ako ng mga ate. Sige. I love you, ha? Diyan ka na, Eki. Magkabata ito, ah. Sayang! Sayang! Enjoy! Bakit mo ginawa yun? Ewan ko pa. Kasama mo ba siya? Wala kang pakialam! Ano walang pakialam? Lokong tsuper yan? Ibig ka pa sa gasaan? Talagang gusto ko lang sumutin. Pero bakit nga? Alam mo, nakita ko lahat ang ginawa sa'yo, pati yung pagputo ng buhok mo, lahat! Akala ko papatayin ka na nila eh. Ingrid, ano na ba itsura ko, ha? Ha? Ayoko sabihin sa'yo. Nakakahiya eh. Maraming malasi sa pilingan. Bakit pa kaya hindi nalasi mga yan? Bakit, Vicky? What's wrong? Daming darong! Mariosip, sino ang gumawa sa'yo niya? Sino pa? Di yung mga kapatid niyang tipos. Walang hiya talaga yan, oo. Ang daming namatay sa bagyo sa Pangasinan. Bakit hindi nasama yung mga walang yang yun? Naku, talaga naman. Hindi bale, Vicky. Sumama ka sa amin at baka marimedyo naman ako. Siya nga ano? Beautician din ang nanay ko eh. Ano? Yan ang tinatawag na Italian cat. Akala mo hindi ko magagawa yan? Kahit na katulad nitong isang prinsesang ito, na katulad ng hula sa iyo ng pulobe. Yan ang ayos mo ngayon sa salamin. Wow! Ibang-iba na nga ako ngayon, ano? Naku, talagang gumanda ko ngayon. Talaga lang napakaganda mo, Vicky. Maraming salamat, Aling Rosa. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko kung wala kayo. Wala ka naman yan. Teka, ako yata ngayon ang pag-iwan ng panahon. Mabuti kaya eh, magpaputong na rin ako Italian hat. Yung Italian ha? Italian ka? Pareho na rin yun! O tama na sa'yo yung pirintas mong parang buntot ng aso. Bakit ba? Nagpapaganda tao eh. Sa mga batang yun. Pero alam mo talaga, Vicky, bagay sa'yo yung puso lagmok na yan. Kamukha ka ni Tali Kahoy. Sino sa likahoy? Di mo ba kilala yung national language, Tali Kahoy? In English, Natalie Wood. Parang kami di Tagalog eh. Ano po, ano? Ay, naalala ko lang ate Rosa eh. Baka sabihin ng mga taga rito sa atin na ginagaya ko na naman ang mga ayos ng mga kapatid ko. Huwag mo nga silang pansinin. Siya nga naman! Bakit may pasahin yung kami sa mga bakulaw na yun? Mga napaglipasan na yun ng panahon. Hindi ka gaya mong teenager na teenager. Kaya, Victoria, mas naman tayong dalawa, no? Eddie, maaari ba magsabihin na namin dahil ng kapatid? Yung mga naninigo. Nanay naman. Kapatid. Sige, papayag ako.
Kung gano'n, dito ka na matitira sa amin. Bakit ka magtitiis, papi, doon sa mga ate mo? Kung saan matira, tulungan mo na lamang ang pananahin. Lalong mabuti. Magkalapit bahay na tayo ngayon. Hindi yung bago tayo magkita, akit muna ako sa pader. At sasakit na itong hita ko. Pwede ko naman kalimutan yung iyahatid mo tayo. Oo nga pala. Ay, naku, hindi pala. Yung kinain ko, ha? Diyan ka muna. Bumalik ka, Engay, ha? Oo. Nagtitira ako sa bahay nito. Marahil ay may ligaya ako. Huwag ka magpasya ng ganyan. Laban sa iyong mga kapatid. Magtiis ka na. Alalahanin mo, ginagantimpala ng Diyos sa mga inabi. Kung ano ang bigat ng hirap na pinagmasa, ay siya naman laki ng biyayang kapalaran. Magtiis ka. Maaring sa kinabukasan, makapag-asawa ka ng isang prinsip. Sinumala ko mga prinsip. Alam ko! Uli ka din! Ano ito kikipag-screen ka na naman, Phil? Oh, Nagsasanay po lamang ako, Ina Correna. Pagkat kailangan niya sa prinsipyo marunong magtanggol sa kanyang sarili. At saka riyan. oo nga. Ngunit ikaw naman ay may maestro. At hindi si Paul. Alam ko po. Ngunit siya ang gusto ko. Pagkat siya mo siya at patali ko pang kaibigan. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo kung hindi ko gusto makisalamuha ka sa isang taliping kampanya ni Paulo? Kung kailangan naman sa akin katayuan, ay hindi maray sa aking pagkatao. Tama na! Magbihis ka at hinihintay ka ng iyong ama. Tinatawag kita, Rudolph. Bakit kailangan ng trono makapag-asawa ka sa lalong madaling panahon? Yan po ba dahil sa kaya ninyo kong pinatawag? Ama kong hari. Oo, Rudolph. Nararamdaman ko na ang aking katandaan. At gusto ko nang mamahinga. Kaya, kailangan mailipat sa iyong balikat ang katungkulan maging hari ng Luxembourg. Ngunit, bago ka makaupo sa trono, kailangan ay makapag-asawa ka muna upang makaroon ng reyna ang kaharian. Gayo ba talagang patakaran? Ama ka rin. Oo, Rudolph. Ngunit ibig kong mabatid mo na ang babaeng napili ng mga ministro kanina sa aming pulo na makakapiling mo sa maharlikang trono ay ang kaisa-isang anak ng Duke at Duquesa ng Renzo, si Lady Federica. Ngunit, hindi ko gustong iba, pipili na magiging gabi ako. At bakit? Sapagkat marunong na ako manligaw, makong hari. Manligaw? Ang dating nalat, parang kakahapon lamang. Ikaw ay nasa mga bisip ko. Ngayon ay marunong kang manligaw? Alalahanin mo ikaw ay dugong mahal at nakatagdang maging hari, mahal na. Pero, huwag po sana ikagagalit ng kanyang kamahalan kung ako'y makasagot. Magsalita ka, Ministro Bangkal. May katuwiran ng kanyang kamahalan, mahal na prinsipe. Sapagkat si Lady Federica lamang ang nababagay sa iyo. Siya'y maganda, matalino, at kahanga-hanga ang kanyang personalidad. Maganda paglalahad, mahal na ministro. At ang totoo, kilala ko si Lady Federica, Todo. At nasitiyak kong karapat-dapat siya sa alinmang kaharian dito sa Europa. Narinig mo ba't naunawaan ang sinabi nila, mahal kong anak? Oo, ama kong hari. Kung gayon, ihanda mo iyong sarili
Sapagkat mamayang gabi ay darating sa malaking bulwagan si Lady Federica at ang kanyang mga magulang. Ngunit naman kung hari. Ngunit naman kung ano na sasabihin mo. Yan ay isang batas na pinagtibay ng mga ministro. At kailangan masunod. Bigyan niyo muna ako ng pagkakataon upang lubusan kung makilala si Lady Federica. Maaaring din yung tuloy pagdiriwa. Ngunit, huwag niyo muna niyahanay ng aming kasal. Masusunod ang iyong kahilingan. Salamat, akong hari. Ano yung kamahalan ni Apo Reyna? Ginoong Ministro, pabayaan yung listahin kung pagtitipong ito. Napaka-romantiko mo pala, Rudolph. Hindi ka na nasiyan sa ating pagsasayaw sa loob. Dinala mo pa ako dito sa atin. Na ang paligid ay parang paraiso. At nampok sa mga puso, hibig magkaunawaan. Nagkakamali ka ng iyong palagay, Lady Federica. At bakit? Sapagkat pinala kita rito. Upang pakiusapan tumagay sa gusto ng aking ama na tayo pakasal. Rudolph, hindi ko magagawa ito pagkat ako nakili ng mga ministro makaisang bibig mo. Naintindihan mo, mahal. Naintindihan kita. Oo. Ngunit, hindi sila pakakasarap. Hindi ako. Maliligaya ka ba? Makapili ka sa lalaki. Hindi man lamang mag-iibig sa'yo. Kung wala ka, ano pa pag-aralan na ako sapagkat Dinaramdam ko. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi napapag-aralan. Ang pag-ibig ko sa sinisibol, sa puso ng sinuman. hinahangam ako mahal ng prinsesa. Ngunit alalahanin mo sa akin, ikaw ay nakatagdang maging hari. At tayo sa mahalikang kaugalian ay ikaw ay kailangan mag-asawa muna bago mo sa trono. Marahil ay batid mo rin naman ang pagpili ng makakaisang palad mo sa kapasya ng mga ministro, kaya sa kanilang pagkakahilan sa akin. Hindi mo maaaring tambihan. Sapagkat ang kanilang napayarihan ay isa ng batas na hindi maaaring suwayin. Oo. Kaya naman nahanda akong talikuran ng harian. Kung hindi rin masusunod sa gusto. Sapagkat magiging mahalaga lamang sa ng trono. Kung ang makakapili kong babae, ang aking minamahal at nanda akong paglikuran. Kaya naman ang kapasya kong hindi pamahal. At umaasa akong maunawa ko rin ako. Tayo na. Huwag kang may narinig ko lahat ng inyong pinag. Paano ba yung aking gagawin? Ako ba? Paamo sa iyo ang hari at Beta. Kung naman ang pagtitiwala sa akin ni Haring Henry. Ngayon natitiyak ko. Hindi maaari makain. At sa inyo. Kaya mo ba yan lahat doon? Ako ba? Sa ating pagtutulungan ay natitiyak ko madali natin maayos. At ako ang tatanggalin ng diktador ng lahat. At ikaw naman ang aking ulina. Gusto raw ninyo ako ba ako sa kapunan? Malaman kung ano nangyari sa inyo kagabi ni Lady. Ano? Nakasunog na ba kayo? Hindi ba akong pare? Sapagkat na nasaksiyan akong gawin. Ay hindi ko siya marinindig sa talang buhay ko. Ano nasaksiyan mo? Ang pakikipagulayo niya. Sabi nito si Pat Cleven. Oo.
At siya narinig kong pagpuso din ako gabi. Ay napuro ko si Pan Pepe sa namukay sa pulo. At tinigil kay pakasal sa akin. Tama. Siya nga. Kung kayo, ay dapat kayo mag-ingat. Sapagkat si Lady Federica ay ginagawa niya kasangkapan upang maigulpo ito ating kapangyarihan. At siya mamunod bilang diktador nitong Luxembourg. Kung isang kalang si Bang Pepe sa pagtanggi mong pakasal sa Lady Federica. Matagal ko nang kasama ang mahal na ministro sa pamamalakas ng kaharian ito. Wala akong magagawa kung kaya ninyo ang pumunta sa anak. At tungkol kay Lady Federica, ay inuulit kong hindi ko siya maaaring itigil. At tahasa ko sinasabing hindi ko siya maaaring pakasalan. Ginagawa mong yan ay parang patanggi mo sa trono. Yan, hindi ba rin? Nahanda ko talikuran sa trono. Ilang alas na pag-ibig. Ano? Huwag maigit ang kalayaan ng iyong pag-ibig. Malalahanin mo ito'y nakatagtang maging hari. Nalalaman ko. At sa aking pagiging hari, ang ibig kong maging Rene Colt di lamang gandang karunungan. At sumaralita at nakaranas ng pagkapit. Magandang patakaran mo tayo nito. Ngunit nalabag ka sa maharlikang kaugalian. Hindi maaaring isang may dugong mahal na katulad mo ay makapag-asawa ng isang pangkaraniwang babae lamang kung kayo na hindi ka gusto maging hari. At kung pipilitin pa ninyo, may pakasal tinitipitiri ka na hindi ko naman gusto, ay nanais ko maglakbay sa buong mundo. Well, bibigyan kita ng pakakataon. Buti nga't nang makita mo ang buhay ng mga mahihirap, iba't ibang panig ng daigdig, at sa gayon ay mas ulang ka sa kanila. At marahil, sa iyong pagbalik ay magbabago ng iyong isip, at tatanggapin mo si Lady Federica na siyang pangarap ng bahay. Salamat ako. Tungkol sa kaibigan, malaki ng anak ko at bewas ko ng pag-iisip. Siya na pagpagpag. Nakala isang pagkaraniwang mamamayan lang. Isa pa, ang sarapin niya dalay. Gusto laban sa kanyang pag-ibig. Yan lamang ang paraan upang maputol ang kanyang masamang paniwala. Natitiyak ko, kasi hindi na pagkakakilala na siya isang prinsipe. Makikita niya at mararanasan ang hirap ng pamumuhay ng isang pangkaraniwan mamamayan. At sa gayon, bibigyan niya ng halaga na siya'y mapalat at naging prinsipe at may pamumuhay na masagana. Sa kanyang pagbabalik, ay nasisiguro kong matino na siya. Hari nawa yung pagkagayon. Hari nawa. Ano ba talaga sadya mo sa akin, ha? Oo nga naman, sabihin mo na yun, ha? Kung hindi ko kapangasa, may malagang bagay ako. Ibigay pagkapansin. Oh, go ahead, Rudy. Huwag ka mahiya, matagal ka sa akin. Ang hindi mo sabihin, ha? Alam mo ninyo, Ano? Sabihin mo lang, sabit na ako marinig din yung mga labi mo na pagkatapat. alam mo ninyo. Nagkakaibigan na kami ni Baby. Ano? Ha? Opo. At bilang kapatid kayo matanda, ay inihiling ko sa inyo. Nasa lalong madaling panahon ay makasal kami dalawa. Hindi ka kalabibig na? Sa palagay mo ba hindi ka nagkakamali umibig sa marusing na yan? Hindi po. Pagkat hindi ako maring hindi ko ng puso kong sumasama sa kanya. Nakakamali ka rin ko. Sa palagay mo ba hindi ka nagkakamali umibig sa marusing na yan? Sinugulat ka ng sarili mong puso. Pagkat na hindi ka tambayan yan, pwede mo na lalatuloy ng pagkatao. Marahil nakakawa ka lang sa kanya. Alam mo sa inibig, hindi ba? Ang natutunan mo ng tambahin dahil sa kanyang malaking hernanyo, ano? Ngunit hindi mo nalalaman na lahat. Yan ang totoo. Hindi mo nalalaman na lahat. Ito, kung kapag ninilig ka sa tao, nahigit pa isang hayop na isinilan sa ipapo ng mundo. Ate! Walang yan! Huwag ka makialam. Mabuti nga. Huwag ka magulat tutor. Hindi ko nang tandawan ang natirin lang mo pagkakilan ng babaeng to. Ang nang pagkakato na ituro niya ko. Na siya, hindi namin sila kapatid. Tama ang sinabi mo. Kaya nga pinakasaling alin-alaka. Hindi! Hindi totoo yan! Anong hindi? Hindi
mo nga nalalaman sapagkat sinalutahan ng Diyos ang nila. Langit sinamatay at parang nga nasa iyo. Dahil sa dalamhati ng ating at may isang makikita ay sakit hanggang mamatay. Kaya ikaw ang pumatay sa aming mama. Narinig mo ba? Yan ang katotohanan at pinaglingin namin sa kahilingan ng Papa. Sapagkat yan manatiling malinis sa kanyang karangalan. Kaya nang mga upang maliwanagan pa kayong pagkakamali. Ayoko magkita sa pagkakahuli. Pagkat nalalaman kung ano raw ang kulit ng bunga. Kaya dapat iwasan ng Victoria ito. Tulad sa kanyang inalit ang kalat-kalit at walang niya. Hindi kalat-kalit sa kalat niya ang aking ina. Yan yung kalagayan. Oo. Sapagkat ito ang nagsasabi ninyo. Dahil sa bakit? Bakit? Talaga. Kami namin teleponikit, mag-isang tawag namin. Upang mabuhay naman sa marangal. Naging biktima sa rito walang puso, Panginoon. Nagpanginoong sinamit na nagsiligtas sa pangyarihan. Kaawa-awat mo ng nagkasangkutan. Silay. Bakit? Hindi. Pinili mo na sa pala. Ay, kinahihiya ako mag-anak na yun. Sinasabi ko pwede ko nagsabi sa kanya. Pagkat pwede natin sa walang kapantay na pagsasabi. Hindi kahit sa kanya, pinangalang ko yun ang magkamayan rin yung pamumuto. Dahil sinumumuli ako na ginagawa niyang Papa! Di maaari! Dami! Napagaling ay kapalakan ng sila. Ay, nagkabit mo rin sila sa akin. At maging sa pag-ibigay, pinasadya mo ng kaligayang nagalaan para sa akin. Ngunit ngayon ay inaagaw naman sa akin ng mga kapatid ko. Ang lalaking pinag-uupan ng aking pagmamahal. Maligota, naiintindihan ba niyo ko? Oo, nasabi sa akin yung tungkol ka. Ano ka lang nalapat kong gawin? Tulungan ninyo ko, Maligota. Yung sarili mong kapatid. At kasubiran niya na ikaw lamang ang makalimutan. Unang-una hindi ko man lamang nakikilala ang report niya yan. Ang masasabi ko sa iyo ay, kahit manawari mo kang babayaan na lalaki. Maligota? Ayun si Rodolfo. Magandang araw po. Tuloy kayo. Kamusta po sila? Hello, Vicky. Maligota, si Rodolfo. Kamusta po kayo? Kami po ilang atong punta rito dahil Vicky. Maraming salamat, Lolo. Ngunit dapat sana'y hindi mo na ako sinunda. Bakit, Vicky? Sapagkat nais kong sayan mo na ako. At limutin mo ng ating pag-iintay. Vicky, biglang-bigla ang pagbabago mo. Bakit? May nagawa bang pagkakasala at tinahatulan mo ako ng ganyan? Ngunit sa pag-isip-isip ko, hindi akong babaeng karapat-dapat sa iyo. Sapagkat napakalayo ng ating nagpas sa kabuhayan. Natatakot ako. Baka ako'y paglaruan mo naman. Vicky, huwag ka sanang ganyan. Kailanman hindi magayari ang iniisip mo. Sapagkat pinakamamahal kita. Sa katunayan ikaw pa lamang babaeng pinagkukulang ko ng pag-ibig.
Magtiwala ka sana sa akin. Wala sana akong piling maniwala sa'yo, Victor. Kayang bagay mo ng lahat ng tungkol sa aking buhay. Ay nalalaman ko, hindi naman nanatiling tulad ng dati ang pagtingin mo sa akin. Natitya ko lang dahil sa ipinagtapat sa'yo ng aking mga kapatid. Ay darating ang araw na magpapago ka rin. At maaaring pagsisihan mo pa. Bakit ako natutunan mong iti? Nagkakamali ka. Ang lahat na sinabi sa akin ng mga kapatid mo ay hindi nakapagbawas na konti ang pagtingin ko sa'yo. Paniwalaan mo sana ako. Nauunawa ako kung bakit niya nagkakaganyan. Sapagkat hindi ka pala buti nagtitiwala sa akin pagkatao. Limutin na natin ang lahat ng buhay. Bakit natin ang kondo? Oo nga. Kasi kung sinasabi ko lamang dito eh. Paano ko kung hindi na may kapapagdagan? Pagkatalo kayo. Ngayon malalaman ko na. Ngunit, tandaan ko sana. Mag-isip ko. Ay mamahalin kita. Alam mo, Vic, ako'y natutulog sila. Sa laki ng pagmamahal ko sila. Kaya, bago pa sa naman ang aking pag-asa. Pero maaasa ko hindi ka magbabago. Ay, salamat. Dumating ang inyong pamahalaan. Ang puntado ko ay galing ako dahil sa inyong pagkabaya. Tutuloy ko kayo. Salamat. Salamat po ako po din sa'yo. Okay na tayo. Vicky, pinakikilala ko siya ang konto ng aming karya. Mr. Christian Rao. Madam? At siya naman si Vicky Rao Makita. Naglalap ko sila. Aking kasiba. Ha? Ito? Ibig ko ayusin ko ang aming nasasalagang madaling panahon. Hindi ko yata magagawa yung kamahalan. Sabi ni Tek, Sapagkat magagaling ko sa akin ang inyong mga mahal na hari. Ang hari? at sabi niya magkakalit. Ako ang gustong pakasal. At ako'y nasa wastong kulang na. At may karapatang pumili ng aking mapapangasawa. Kung sa bagay nga po, kamahal. Subalit kayo po ang nakatagdang maging hari. At alam ko hindi kayo maaari mag-asawa sa isang babae hindi pinili ng mga ministro ng ating bayan. Hindi ko gustong pag-imasukan nila aking pag-aasawa. Subalit, mahal na prinsipe, pag nalaman ng inyong amang hari na ako'y sumunod sa inyong kapalpalan, ay piyong-piyong pagpupugot ang aking leeg. Hindi ba? Ha? Basta hindi ko utos ko. Kaya po pasusunod kamahalan. Patibigay alam ko sa aking asawa.
Kaya ano yung pasyente? Iwan mo ako. Bakit? Tinatatakutan kita. Pero bakit, Vicky? Napatid ko ikaw isang pin. Ay, lagi pa yung pag-ibig ko sa'yo. Ngunit ako na mag-ibig. Tinatatakutan ko yung mahalagang angkang na hindi ka dapat napatid sa kuskusin ng mga ko. Huwag ka sana magkaganyan, Vicky. Tawagan ka ng pag-ibig ko sa'yo. Ay sapat na pamaging santikan mo. Madaling magsalita, Rodolfo. Ngunit mahirap harapin ang katotohanan. Kahit ang mabuti pa yun, layuan na kita. Sandali lang. Hindi ko pala. Ano po pala ng pag-ibig na iniuubod mo sa akin? Hindi mo ko naunawaan ito. Ang pag-ibig ko'y wagas. Dalisay. At tanging sa'yo ko lamang iniukol. Ang tanging inaalala ko lamang. Ay kung itakwil ka na yung kanya ng dahil sa akin lamang. Ayaw kong mayari yan, Rodolfo. Ay, tindihan mo. Walang kailangan. Ang hindi na mahalaga sa akin ang iyong pagmamahal. Magpakabanal kayo sapagkat banal ang ating Diyos at Panginoon at maging uliran nawa kayo ng maging halimbawa ng iba namang mag-asawa. Ngayon, kung sino sa inyo ang may bagay na magiging hadlang at kasiraan ng matrimonyong inyong tatanggapin ay magpahayag. Gayon din naman, ang mulit-mulit mong tanong sa inyong lahat na naharap dito. Meron kayong sasabihin? Wala. Victoria, Rio Blanquita, ibig mo ba na si Rodolfo Berger ay maging tunay mong asawa mula ngayon sa pagkaharap na ito, alinsunod sa ipinabuutos ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Opo, Padre. Usa kang pumapayag na mula ngayon maging asawa ni Rodolfo Berger? Opo, Padre. Ikaw naman, Rodolfo Berger, ibig mo ba na si Victoria Rio Blanquita ay maging tunay mong asawa mula ngayon sa pagkahanap na ito alinsunod sa pinapuutos ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Opo, Padre. Usa kang pumapayag na mula ngayon maging asawa ni Victoria Rio Blanquita? Opo, Padre. Paghawakan kayo sa iha, kumari na alisin mo yung guantes. Ay, oo. Ano bang pagkakita mo? Tira naman ito kasi mo. Yung kanya pa. Pero yung mukha ko, wala ito naman. Hindi! Hindi, Mare! Ano naman ang telegrama niya? Telegramong galing kay Consultis siya ng Pilipinas. Nag-asawa na lang yung anak. Ano? Nag-asawa na si Hugo? Oo. At sa isang Pilipina. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng yan makasuhan. Ano? Ako may kasalanan? O, sapagkat hindi makakagalit kung hindi mo siya pinagdadahan. Pinalagalak niyo yung anak. Hindi upang masakin ang kanyang magandang sinalpas. Hindi upang ipakita sa kanya ang kahigitan ng kanyang magandang kapalaran kasi sa isang pangkaraniwan mamamayan. Ang sabihin mo ay talagang labis ang pakaradikan ng iyong anak. Kaya mahal niyo ito. Sabihan mo sa Sargar na inutos nagkakti na ikulong si Prinsipe Rudolph at ang kanyang asawa sa oras na dumating. Huwag mahal buhat. Hindi kita maaaring pagbigyan, Alexandra. Ayaw kong makita pa sila. Mahal mo, Henry. Alalahanin mo siya yan ang gawin. Wala akong anak na suwede. Kailangan ng isang anak na magbibigay dungis sa aking karangalan at angkan. Kaya mahal na ministro, hindi na sundin na utos ko.
Paano dumarating mo? Ano? Pero padalang kawan. Bakit ha? Ewan ko. Okay. Dahan-dahan, baka bumagsak yan oh. Ano ba yan? Police law transfer. Ano yan? Oh, ano po ang pamaya kung ano ba yan eh? Sabi na kayo? Sinalatak kanina. Ako rin. Pinakain. Ayun, tagumpay, mga Bakit tagumpay? Ilan? Mahal na ministro, Lady Federica. Masukin. Lady Federica, Bakit ba ako pinasundo, mahal na ministro? upang ipabigay alam sa iyo ang ating ganap na tagumpay. At kaya hindi naman ang ating kasangkutas. Simula bukas, nais kong malaman mo, ikaw lamang ang tatanghaling ginang ng anak sa mga. Pinilyo? Hintay ka na muna. Paano mong natiyak? Magtagumpahan kaya siya hindi nabalak, mahal na ministro? Dahil sa matinding galit ng mahal na hari sa kanyang anak na si Rudolph, ay nawala na rin ang kapangyarihan ng kinatatakutan kong prinsipe. Kaya't natitiyak kong madali ko nang maibuko ang kanilang kapangyarihan. At ano naman sinagalit ng mahal na hari sa libro? At saka mo na malalaman ang mga bagay ng aking lady. Kapitan Grado, Mahal na ministro, ihanda ang iyong mga kawal para sa aming kasagupas. yung po hindi natin dapat ay pinagagan, mahal na ministro. At bakit? Pagkat, pakiramdam ko po ay higit na marami sa mga kawalang kaya pumanik sa atin. Ano ang sinabi mo? Oh, mahal na ministro. Kung gayon, bakit hindi mo gamitin ang iyong kapangyarihan? Parusahan mo mga ayaw sumuli sa iyo. Yun po ang larong hindi natin dapat gawin. Pagkat mahalatan lang agad ang ating ginagawa ito. Alam po ninyo eh, malakas ang kanilang loob sa paniwalang ng meron lang hari mapasusumbungan. Kung ganun kinakailangan patayin ko, papatayin ko siya sa isang malinis na paraan upang hindi ako usigin. Kapitan Grado! Paligiran namin ang gabi ng mga kakanalig nating kawal at patulugin mo mga ayaw sumunod sa atin. Pagkat mamayang gabi ko gagawin ang pagpatay sa kanya. Ngunit paano po malaman ni Prince Rodolph ang lahat? Madali ang mga bagay na yan. Si Rudolph ay darating bukas na lula ng isang aeroplano. Abangan mo siya at patayin. Hindi ng aking iutos. Ngunit po, mahal na ministro. Sa bakit tayo si Rudolph? Mananagutan yung Clemens. Hindi, aking lady. Yan ay isang dating utos na ng mahalahan. Kaya't maaaring masabi, siya ay nalaban ko, kaya siya ay napatay. Hinalo ba papangalan yung binabalak, Clemens? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Natitiyak kung tayo magtatagumpay. Hindi ganyan. Ito, kita. Ito ah. Akin na. Eh, Ganito? yan. Alam mo, nag-aalala ako sa kalagayan ng area natin. Bakit? Natatakot ka ba? Bakit ang manata mo? Basta, tanda mo lamang ang mga tinuro mo sa'yo. Sa paghirap sa amatin ako. Basta, huwag mo na gagawin yung mga nakatagal mo sapatos mo. Naalala ko pa na yung ginawa ko sa Maynila, ano? Kamahalan, narito pala si Lady Federica sa hotel na ito. Ano? Tutamigil tayo mo? Okay. Meron daw ano ba mangyayari sa palasyo ngayon, okay? Nasa siya? Nasa labas mo. Tawagin mo. Sa iyo kayo tulog.
Hindi kayo, Sandro? Yung ba babae gusto ipakasal sa akin ng aking ama? Kaya ako natin tumagdagal. Kaya kahit anong makita mo ikikilos niya, eh huwag sana manilibog. Kamahalan, narito na ako siya. Prinsipe, Bakit ka nandito? pagkat ako nagtatawag kay Cleven. Ikaw ang tatago? Ang sarap ng romansa niyo noong araw eh. Ngayon may taguan pa kayo? Huwag mo akong pagkawalan, mahal kong Prinsipe. Pagkat totoo ang sinasabi. At kung may napuna ka man sa amin noong araw ay, ang pagkukunwari lamang. At kaya ako ginawa yun ay, dahil sa iniipit kita. Malapit na bumagsak ang kasama ni Cleven. At mamayang gabi papatay niya mahal mo, ama. Ano? Totoo ba sinasabi mo? O gusto mo lamang ko mahulog sa patibugin ni Clemens? Maniwala ka sa akin. Umula na umalis ka prinsika para ni Cleven sa mga sa kariyan. Si Clemens? Sa katunayan kaya ako narito, hindi ko pa umiwas sa kayo pa ni Cleven. Kundi balaan ka sapagkat ikaw man ay binabalak na ikapatay. May kasama ka pala ngayon, kaya natin siya. Saan mo siya nabili? Huwag mo siya matawag-tawag na alipin. Dapat mo malaman na siya ang aking kabiyak. Ano? Kabiyak? Ang ibig mo sabihin? Oo. Siya ang babaeng pinakasalan ko sa Pilipinas. Sa Pilipinas? Saan yun? Wala ko nang babalik ang bansang pangalang Pilipinas. Marahil nga. Sapagkat wala ka nalalaman nakikita, kundi lahat lamang na nasa iyong paligid. Dapat umanak na ang bansang Pilipinas ay ginagana tinitingala sa buong mundo. At ang mga tao ay larawan ng kagandaang asal. Kaya hindi naman. Kami mga Pilipina ay marunong gumalang sa aming kapwa. At hindi namin ugali ang kumabol sa lalaki kung kami kinakandihan. Masyado pa matabil. Magtigil ka. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa harap ng iyong prinsesa. Prinsesa? Hindi. Wala siyang karapatan magmahal siya sapagkat hinihibig kita nito. At nandang siya sa sinapungpong namin ang aking buhay. At hindi ako makapapayag na pagpalit ako sa hamak na dayuhan lamang. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hayaan mo siya rito. Oo. Ako'y hamak lang. Ngunit natitsa ko namang higit na mataas ang uri ng aking pagkatao kaysa sa iyo. Magtigil ka! Paulo! Sige. Sige. Pupunta sa plato ng Engel. Huwag na. Engel, kung para sa kanya. Sinala mo ng pulo sa Philip Gama. Pupunta lang ako sa Madrid kasi dadali ko pa. Bigil ka! Ang ginagawa ko. Mabuti ba't dumating kayo? Pamapatay ninyo. Hindi po kamahalan. Upang kayo mamuno sa amin. Huwag mo na akong lokohin. Hindi po kamahalan. Ito po'y napipilitan lang kami sumunod sila Kapitan Gapo. Ministro, siya po may gagagawa ng lahat ng nagyayari dito sa Lubog Palasyo. Nagtatapat ka ba? Opo kamahalan. At upang... Bitaw po.
hinahanap ko yan. Alam na po niyo, baka sakali. Sakali? Wala ka bang kausap na tao dito, Pangina? Wala po. Wala. 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 Tawag mo mga kasama mo. Hindi magkata sila lang. Paulo, akit ako sa dito ka ba kung hari? Opo. Yan ko na pala rito. Ha? Lang. Salamat ka. Kumpara. Uminom po tayo upang malimutan ninyong mga kaguluhang ito sa loob ng palasyo. Palagi ba ninyo linilinis ang mga espadang yan, mga hari? Mangyari pa. Lalo na't ngayon magulong kaharian. Maaaring akong mamatay o akong mamatay. Huwag ninyong alalahanin ang mga bagay na yan, mga hari. Kaya ako naririto upang kayo ipagtanggol. Salamat, mahal na ministro. Mahal ko, Alexander. Galing ka na sa akin. Sinabi kong ayos marinig ang pangalan niya sa palasyo. Minom po tayo, mga hari. Magaling. Yan ang gusto. Kaligtasan ng kaharian, mahal kong ministro. Huwag mo niya, mahal kong hari. Rudolph! Lumayas ka! Huwag kang lumapit! Sabi ko, lumayas ka! Opo, mahal kong hari. Bayaan niyo lamang ipakita ko sa inyo. Kung ano ang magaganap sa pagiging yung maninyong dalawa. Kung hari. Inamin mo ito, ginoong ministro. Anong ibig ninyo sabihin, mahal na prinsipe? Inamin mo. Upang makita ng mahal kong hari. Kung paano mo siya papatayin kayo. Aba, mahal na prinsipe. Masama pa pala ang hinala mo sa akin sa kabila ng labis na pag-aliw na ginagawa ko dahil sa labis na pagkaligalig ng iyong ama sa mga pagkakamaling nagawa mo. Sino mali? Ano nangyayari yan? Sige. Sige! Ano nangyayari yan? Itinig ka! Kaya mo sila si Federica pagsalita. Sabihin mo, ang mga sinabi mo sa akin tungkol kay Clepe. Binabalak ko yung patay ni Clepe. Tigil yan! Guardia! Guardia! Guardia!
kaibigan ng mahal na prinsipe. Balita po, dumating na naman ang prinsipe. Ang hari. Nandiyan po sa kanya. Bukas ba ito? Sabihin mo sa mga kwarta makipaghanda sila kahit anong mangyari. Tama ka. Gato, kumanda ka. Magaling! Mahal na prinsipe! Ang tronong ito naging sanay ng aking kamatayan. Kaya't sa tronong ito ako mamamatay. Mga hari lamang ang namamatay sa trono. Kasamayan sa laging asawa ng prinsipe! Kasamayan ako napakasawa ng prinsipe! Lahat kayo tumututor sa aking gabiyak! Lahat kayo hindi sumasangkay maging prinsesa ang aking napiling pakasala! Bakit? Sapagkat ang iyong napangasawa mahal na prinsipe ay hindi na rin kauri at kabala. Kaya siya'y walang karapatang lumuklok sa trono. Paano naging tama? Diyan kayo nagkakamali. Sapagkat ang kulay ng tao ay panlabas lamang. At yan ay hindi sapat upang maging katangian ng isa't isa. Sapagkat tayong lahat ay iisa lamang ang uri. Talagang hindi namin matatanggap maging reyna naging asawa mo, mahal na prinsipe. Tanong dahil lang, mahal na konti. Dahil ang labag sa kaugalian itong kaharian, sumagilig ng isang reynang hindi buhat sa mahalagang Kaya niyo. ang ugalan dapat ang puto. Sapagkat di kita karapat dapat bigyan pitagan ng isang kamang kapaganda ugali. Kaysa mahalagang itim ang puti.
Sa dahilan lapag sa kaugalian itong kaharian ang tumangkilik na isang reynang hindi buhat sa mahalikang lipi. Naintindihan ba ninyo, mahal na prinsipe? Sandali lamang. Hindi natin maaaring iwasan ang dating batas. Ngunit, lalong hindi natin maaaring baguhin ang kaugalian ng kaharian. Kung gayon, ay hindi ninyo maaaring tutulan ang aking pagiging hari. Sapagkat sa dating batas, ako, bilang anak na hari, ay siyang dapat magmana ng korona. Kaya sa ayaw ninyo siya ibig, ay mapipilitan yung tanggapin rin ang sino mang paksalan ko. Kamahalangan, bakit hindi? Oo, at ikaw ang may karapatang magmana ng korona ayon sa batas na ang kaharian. Ngunit, inuulit kong ikaw ay lalapag sa sarili natin patagaran na ang babaeng hindi nabibilang sa dugong mahal ay hindi maaaring maging reyna. Tama ang sinabi niya. Tama! Huwag ninyong ipinitsak na mali ninyong pangangatuwiran. Hindi ninyo makakapagsabi na ang kalaan na ang reyna sa palasyong ito ay nanggaling sa maling ang angkan. Sino? Kaya kayong lahat ay hindi maaaring magmalaking lahi ng tugong mahal sapagkat ang mga ninuno ninyo ay maaaring pa ang pastora lamang o siyang hamang ng tagapin niya. Ipinagugrita ko sa lahat na nagkakatipon dito ngayon na sino man nilikha ay hubad ng isila. Kaya tinitiyak ko sa harapang ito na sa batas ng Diyos ang lahat ay magkakauris pantay-pantay. At dapat ninyong malaman na tayo nilikha hindi upang sumalungat sa patakaran ng Diyos, kundi upang pagyamanin ang simula ay kanyang ipinunla sa ibabaw ng lupa. Alin ba ngayon dapat natin sunti? Ang batas ng kahayang ito o ang batas ng Diyos? Magsalita kayo. Bakit hindi kayo sumagot? Papasukin ang mahal kong prinsesa! Ang kanyang kamahalan! Ang Prinsesa Victoria ng Pilipinas! Gawin sa akin ang aking anak. Naibig iatyan sa trono ang isang pangkaraniwan. Mahal ko. Ang aking anak ay umiibig. Mapipigilan mo kaya ang simbolo ng pag-ibig? Ano ibig mo sabihin, mahal kong Alexandra? Salamat na lamang nang ako yung makilala. Ako ay hindi isang pangkaraniwang babae lamang. Kung hindi, Ngayon ba kung hari? Ang kapasiyahan ay nasa inyong mga kamay. Nasa matuwid ang iyong pangangatuwiran, mahal kong anak. Ngunit, ang iyong pagpapaliwanag ay pawang sa doktrina ng buhay at tiwali sa batas ng kahariang to. Kaya, ang aking magiging hatol ay nasa iyo na rin. Mamili ka sa dalawang bagay. Ang trono o ang iyong asawa.
Pilipina ay katulad mo. 1,000 mang kare ang tatalikuran ko. Huwag lamang ang iyong pagmamahal. Kaya na. Ikaw naman. Total, nagtagumpay naman sila sa kanilang mga pag-ibig. Bukas naman eh, tayong dalawa ay kakasal tayo. May kasal pa sa kano? Bakit wala? Maraming ang kano'y kinakasal dyan eh.